Breaking news mga kabayan, Amerika magtatayo ng ammo factory at depot sa Pilipinas. Ito na yung suporta at tulong na matagal na nating inaasam-asam mula sa Amerika. Makakatulong ito sa self-reliance defense posture ng bansa at sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ikinukonsider ng Kongreso ng Amerika na itayo ang mga ito sa dating US Naval Base sa Subic Bay. Wow na wow! Secretary Gibo Teodoro Jr. ibinunyag na lahat ginawa na ng Pilipinas upang resolbahin ang issue sa China pagdating sa West Philippine Sea. Pero sadyang mahirap talagang kausapin ang China. Pero kahit ganon, hindi yuyuko ang Pilipinas. Titindig tayo at ipaglaban ang ating mga karapatan sa ating mga nasasakupan. Matapos umatras ang China sa kanilang pangako na punduhan ang railway project sa Subic, Clark, Manila at Batangas, Amerika at Pilipinas lumagda upang ituloy ang nasabing proyekto. China out, America in. China, pinarusahan na ng kalikasan. China lubog sa matinding pagbaha. Nagbisto lang parang dagat ang ilang syudad sa China. Isang balita naman, China halos malubog na dahil sa tindi ng pagbaha. Sa hindi inaasang pagkakataon, kahit sabihin pa ng China na superpower sila, pero kapag kalikasan ang siyang humatol, wala silang kawala. Kaliwat ka ng pagragasa ng tubig ang naranasan ng China. Kahit sa sentrong mga syudad, grabe ang hagupit ng pagbaha na ikinasawi ng 6 na katao at mahigit 80 mga katao naman ang inilikas. Ayon sa videong inyong nakikita, katakot-takot na lakas at lawak ng pagbaha. Ito na kaya ang parusa ng kalikasan sa mga ginagawa ng China. Gusto nilang kunin ang mga yamang hindi naman sa kanila. Tinitibag nila ang mga kabundukan ng ibang mga bansa para lamang merong silang itambak sa kanilang mga artipisyal na isla sa West Philippine Sea. Amerika magtatayo ng ammunition factory sa Pilipinas. Mga mababatas ng Amerika ay kinukonsidera ang pagtatag ng isang pasilidad sa paggawa at pag-imbak ng mga bala o ammunition sa dating US Naval Base sa Subic Bay. Ito ay dahil sa kakulangan ng paggawaan ng mga bala o ammunition ng pagsulong sa rehiyon ng Indo-Pacific region. Sa ulat itong 16 ng Hunyo, taong kasalukuyan, inutusan ng US House Committee on Appropriations ang US Department of Defense o DoD, ang Department of State at ang International Development Finance Corporation ang pagiging posible ng pagtatag ng Joint Ammunition Manufacturing and Storage Facility sa dating US Naval Base sa Subic sa Pilipinas. Ang komite ay gustong ipsan ang mga kakulangan ng isang forward stage ammunition manufacturing facility sa Indo-Pacific region. Ito ay makakatulong sa self-reliance defense posture na isinusulong ng Pilipinas at Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Dahil posibleng ang mga ammunition dito ay gagawin sa bansa, ay pwede rin magamit ang
Armed Forces of the Philippines sa kanilang mga makabagong military hardware. Dagdag pa dito, makakatulong ito sa mga Pilipino dahil mabibigyan na naman tayo ng mga dagdag trabaho. Inutusan din ng komite ang kalihim ng depensa ng Amerika sa ilalim ni Secretary Pat Hegseth na magbigay ng update sa progreso sa feasibility study sa loob ng 60 araw mula sa pagsasabatas ng panukalang 2026 budget para sa kanyang ahensya. Sa ngayon, hindi pa inilahad ng Kongreso ng Amerika kung anong uri ng mga ammunisyon ang kanilang gagawin at iimbak sa Subic Bay. Sa ibang balita naman, Secretary Gibo Teodoro Jr. nagpahayag na lahat ng mga opsyon at paraan ay ginawa na ng Pilipinas para resolbahin sa China ang issue sa West Philippine Sea. Pero kahit anuman ang gawin ng Pilipinas, ayaw ng China na pakinggan at tanggapin ang karapatan nating mga Pilipino. Kahit ganun pa man, hindi tayo yuyuko sa China. Tumindig tayo at ipaglaban kung ano ang karapatan natin na ang West Philippine Sea ay atin. Kung magbabago tayo ng approach, sino ang makikinabang? Tayo naman, maliwanag yun sinabi na ating Pangulo, ayaw natin ng digmaan, ayaw natin ng gulo. Pero anong gagawin natin kung ginugulo tayo, tapos binabaliktad pa yung naratibo? Sino ba naman na may konting sentido komon na magsasabi na tayo ang duduro sa malaking bansa na alam natin mas malakas sa atin? Pero no choice Hindi tayo binibigyan ng choice. At tandaan natin, bansa tayo, Republika ng Pilipinas. Kapag tayo yumuko na lang, huwag na natin tawagin Republika yung ating bansa, di ba? Secondly, ang dami na nating sinubukan na approaches sa China. From no engagement, tapos nung nagbukas tayo ng diplomatic relations, tapos nagkaroon tayo ng period of cooperation, period of accommodation mga, and maybe even appeasement, no? To no avail. Kahit na nung nakaraang administrasyon, sa huling 2 taon, sa lahat na ng goodwill na ipinakita sa China, hinarang pa rin ang ating mga barko sa Pag-asa. So, ito nagpapakita na hindi talaga uubra ang kahit na anong approach sa China. No? At nasa political DNA nila yan. Sa ibang balita naman, super good news, Pilipinas at Amerika lumagda para sa panukalang SCMB Freight Railway matapos bigong maisakatuparan ng China ang pangako nilang pagpopondo na pagdugtungin ang Subic-Clark, Manila, Batangas. America is in, China is out. Lumagda ang Amerika at Pilipinas sa isang kasunduan na isulong ang Subic-Clark, Manila, Batangas Freight Railway. Nilagdaan ang kasunduan ni Transportation Secretary Vince Dizon at US Trade and Development Agency Acting Director Thomas Hardy sa Arlington, Virginia noong ika-26 ng Hunyo. Ito ang pangako ng Amerika na hindi lamang sila ang nakikipagtulungan sa pagpalakas ng militar ng bansa, kundi maging sa pagpaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Laban Pinas.